Laking pasasalamat ni Direk Daryl Yap sa MTRCB. Nakasalukuyan na raw nire-review ang pelikula nilang Pepsi Paloma para tuluyan na itong maipalabas sa mga sinehan. Nagpasalamat na po ako sa husgado for protecting my rights of artistic expression and the public's right to the truth. The teaser is just a micro part of my movie. I have been allowed to release the whole movie. For that, I am deeply humbled and profoundly blessed. Our film is now being reviewed by MTRCB. Thanks. Pahayag ni Daryl Yap sa kanyang Facebook account. Subalit sa official na pahayag ng MTRCB, agad nilinaw ng ahensya na sa kasalukuyan ay hindi pa nila nire-review ang Pepsi Paloma film dahil sa kakulangan nito sa requirements. Ayon sa MTRCB, hindi nito matanggap ang material na isinumiti ng kinatawan ng Pinoy Flix Films and Entertainment Production dahil sa tatlong requirements na hinihingi ng Legal Affairs Division. Ang requirements na sinasabi ay ang certificate or clearance of no pending criminal, civil, or administrative case from the Regional Trial Court, the Department of Justice, at the Office of the City Prosecutor. Ito ay para tiyakin na hindi lalabag sa implementing rules and regulation, kung saan mahigpit at masusing pinoproseso ang bawat detalye ng pelikula. May pakiusap si Attorney Buko de la Cruz sa MTRCB na busisiing mabuti ang pelikula. Natural bilang proteksyon sa kanyang kliyente na si Bossing Vic Soto at sa iba pang mga taong maaaring sagasaan sa kabuuan ng pelikula, gusto nila naman na ma-review na mabuti. At kahapon po, mga kapatid, ay nag-post po itong si Direk Daryl Yap na ang sabi, nagpapasalamat na po ako sa husgado for protecting my rights of artistic expression and the public's right to the truth. To the truth, ha? The teaser is just a micro part of my movie. I have been allowed to release the whole movie. For that, I am deeply humbled and profoundly blessed. Ito po, markahan natin to. Our film is now being reviewed by MTRCB. Kahapon po niya ipinost ito. May kopya po tayo. Pero, akala niya siguro mauupo na lang sa isang sulok ang pamunuan ng MTRCB. Kanina lamang po ay nagbigay na sila ng kanilang pahayag. Maliliit ang font sa itatapat ko lang sa ilaw. Okay. Taliwas sa maling pahayag, nilinaw ng MTRCB na ang pelikulang Pepsi Paloma ay hindi totoo. All caps po, ito, all capital letters, hindi totoong kasalukuyang nire-review na dahil hindi pa kumpleto ang mga kinakailangang requirements na isinumite ng Pinoy Flix ang bibigay sa kanila ng kopya. Binigyang linaw ng ahensya na hindi tinanggap ng MTRCB, all caps ulit yun, ang registration unit, ang mga materyales na isinumite ng kinatawan ng Pinoy Flix sapagkat hininga ng MTRCB ng Legal Affairs Division ang nasabing distributor ng sertipiko o clearance na walang nakabinbing kasong kriminal mula sa Regional Trial Court, sertipiko at clearance na walang nakabinbing kasong sibil mula sa Department of Justice at sertipiko o clearance na walang nakabinbing kasong administratibo mula sa Office of the City Prosecutor. At ito naman po ay kopya ng formal na sulat na ipinadala ng MTRCB sa pamamagitan po ni Attorney Ana Paraina Mindalano. Ayan. Kay Mr. Jose Olinares Jr., ang president po ng Pinoy Flix. Ang hinihingi nga sa kanila itong Regional Trial Court Muntinlupa City, kailangan yung certificate na walang kaso. Department of Justice, Taft Avenue, Ermita, Manila, and Office of the City Prosecutor, Muntinlupa City. Kapag naibigay po nila itong lahat ng mga requirements na ito, ay saka pa lamang po sisimulan ang pagre-review ng MTRCB sa pelikulang Pepsi Paloma ni Daryl Yap. Yan yun. Napaklaro. Hindi totoong tinanggap at hindi totoong nire-review na. Alam mo, ito naman payo lang kay Daryl Yap. Kung ano-ano na ang sinuong mong gyera dahil dito sa isyong ito. Kung ano-anong kapekeang impormasyon na ang nilalatag mo. Pati ba naman sa pagre-review ng MTRCB, pepekeen mo pa ang panahon? Diba?
Oo, dapat pag mainit ka na, dapat ano ka na, mitikuloso ka na sa paglalabas mo ng inyong mga ano. Informasyon. Dapat Oo. doon lang tayo sa totoo, sa katotohanan. Di ba kahiya-hiya ito? Taliwas sa maling pahayag. Di ba nakakahiya ito? Ikaw ang nagpahayag na nire-review na ng MTRCB ang pelikula mo. Eh, hindi naman pala totoo. O, di ba? Dahil may hinihingi sa inyong mga requirements na hindi nyo pa na naisusumite. Naibibigay, oo. Pag naibigay nyo yun, at saka pa lang magsisimula ang pagre-review ng iyong pelikula. Ganito yan. Produkto ang pelikulang ito. Ibebenta mo ito sa publiko. Sabihin na nating sabon ito na panlaba. Kahit sabihin mo pa na hindi mo pa kinakaukaw, yung sabon na yan, bumubula na. Kahit sabihin mo pa na hindi mo pa kinukusot ang labada, puting-puti na, walang maniniwala kapag ang mga ingredients o ang mga sangkap ng produkto mo ay puro peke. Diba? Hindi bibili ng publiko yan. Yung mga ganyan. Nakakaloka. Hindi ko alam kung ano ba to. Naghahanap pa rin ba siya ng ng atensyon ng publiko? 'Di ba? Para lang umingay pa rin. Kasi lumalamig na kasi, 'di ba, Nay? Lumalamig na kasi ang pelikula kasi matapos na pag-aaral lahat. Yung pagdating sa publiko, hindi yung kaso hindi malamig yung kaso. Pagdating sa publiko, sa mga nakasubaybay. Meron pa siyang 19 counts of cyber libel na kailangan suungin sa piskalya ng Muntinlupa City. Ang lumalamig, yung pakiramdam ng publiko sa inahain niyang produkto. Yun. Sabi ni Juris Dr. Channel, palagay ko nakabalik na siya ng Amerika ngayon. May tiwala naman ang publiko sa MTRCB at siguradong hindi rin sila magpapabaya sa pagsusuri ng mga pelikula. Ang nakakatawa lang, nag-set na agad ng playdate si Gasolito kahit di pa nasusuri ng MTRCB. At todo pilit pang may permiso siyang ipalabas ang buong pelikula. Kaso, nadali sila sa PD 1986. Bago pa mansuri ng MTRCB ang anumang material o pelikula, kailangan munang makakuha ng sertipiko o clearance na walang nakabinbing kaso, kriminal, sibil o administratibo. Ayun, kulang sa research. Kaya siya sablay, sabi niya. Tapos sabi naman direct sa Franny Zamora, salamat sa MTRCB at hindi na madadagdagan pa ng mga basurang pelikula na ipalalabas sa mga sinihan. Ayan, bakit hindi mo sasabing basura? Yun yung mga nilalaman, alam naman natin na walang resibo. Puro kwento, di ba? Yun. Eto pa. Nanay, bakit ba kayo tumahimik ng Gasolitong yan? Masyadong papansin at sinungaling. Sabi ni Paulo Obalde ng Vera Catanduanes at sabi ni Boy si Karagay. Si Akla, di pa rin tumitigil. Hindi na lang hayaan ng korte. Sige pang dakdak ng dakdak, makapag-promote lang ng peking movie niya. Ayan, ito po ay galing sa ating mga listeners ito at mga suki ng CFM. Ewan ko ba dito kay Daryl Nay, ngak-ngak kaya lalo tuloy siyang nalulubog. Ay nako, ayaw na lang manahimik, papansin pa more. Sabi ni Marie Information Espiritu at sabi naman ni Dan Clavesillas, gawa-gawang kwentong gasol na naman po pala ang post niya. Nang aasar na yata yan, sabi niya. At eto pa, anak, babasahin ko lang muna. Opo, nanay, sige po. Mainit ito. Nayon ko lang po napagtanto na si Daryl Yap ay isa rin pong delulu. Pinaniniwalaan po niya ang gusto niyang paniwalaan at pantasya na siya lang ang gumawa. Ayan, sabi ni Lara May Abrigo at sabi ni Ching Bautista Silverio, short but sweet. Happy Chinese New Year, Nay and Romel. Napakasinungaling ng bansutin na yan. Dream on, Daryl Yap, sabi niya, dream on. Mangarap ka na lang ng gising. Nako, Wendell Alvarez, kumpleto kami ng aming mga ang sabi niya, nagpadala raw siyang post na kay Tina sa Messenger. Nakuparikutot, hindi kami nagpapahuli sa CFM, alam mo yan. Diba? Ay, nakakalungkot, akalain mo, ipinost mo pa kahapon na nire-review na ng MTRCB ang pelikula mo. Akala mo mauupo lang sila sa isang sulok at hindi pa sisinungalingan yung post mo. Huwag mo silang binibiro. Huwag mo silang niloloko.
Hindi sila yung klase ng taong mapapaikot mo, Daryl Yap. Sorry. No, tsaka Sorry sa'yo. mainit na talaga ang mga tao sa kanyang mga post. Binabantayan na ang post niya, kaya dapat maging maingat na rin siya para hindi siya nalalagay sa gitna ng mga ganitong gitna siya sitwasyon. tuloy ng Correct. Alaala ka ng pinost na totoo. Magpakatotoo ka, sabi mo, ang katotohanan ay depende. Hindi. Ang katotohanan ay isa lang. Kung ano ang totoo, yun ang magpapalaya sa'yo. Isa lang ang katotohanan. Hindi pwedeng totoo yun sa'yo at yung sa amin ay hindi. Yun lang yun. Okay.